In the beginning, there was no Philippines, but there was Butuan. Butuan was the center of the trading system before Ferdinand Magellan set foot in the Philippines. So, nagtitrade sila sa mga lugar, sa mga bansang Vietnam, Indonesia, and China. Noon, tinatawag itong Vietnam na Kingdom of Champa. And then, itong part ng Indonesia naman, itong Empire of Java, and then Empire of Sumatra. Ito yung part ng Indonesia na nakikipag-trade ang Butuan. At ang Butuan noon ay ang sentro ng trading system. Well, nangyari ito 500 years ago before pa dumating si Magellan sa bansa natin. So, paano ba natin nalaman to? Well, it was recorded in history in Chinese Song Dynasty. 1000 AD, dumating si Raha Kiling, ang King of Butuan, sa Imperial Court ng Soqing Dynasty kay Song Shi. So, may dala itong mga pearls, ginto, tortoise shell. Paano nga ba nila na itatransport itong mga goods na to sa iba't ibang bansa? Well, yan ang pupuntahan natin ngayon. Pupunta tayo sa Balanghay Shrine. Dito po tayo ngayon sa Balanghay Shrine pero pinagbawalan tayong mag-video. So, dito na lang tayo. So, bawal tayong mag-video ron. Ito ang Balanghay Boat or Balanghay Boat. Ito ay gawa sa kahoy at ito ang ginagamit ng mga ninuno natin upang makapunta sa iba't ibang bahagi ng Southeast Asia. Ito ay na-discovered na hukay noong 1970s and after the radiocarbon dating, lumalabas na itong balanghay boat na to ay noon pang 13th century. So naglayag na ito noon pa before Ferdinand Magellan set foot here in the Philippines 500 years ago. And alam nyo ba guys na sa lahat ng nahukay ng mga balanghay boat, ang iba doon may natagpuan silang tabon-tabon fruit at saka mga hiwa-hiwa ng mga buto ng isda. So it means to say na yung mga pagkain nila noon ay mostly kilawin. Kasi ang tabon-tabon fruit ay ito ay pangunahing sangkap para gumawa ng kilawin. So speaking of kinilaw, pupunta tayo sa Barons. Nandito tayo ngayon sa Barons Restaurant para matikman natin yung tinatawag na pre-colonial dish. But actually, palagi na ako nakakain yan noon nung nandito ako sa Butuan. But suddenly, hindi siya ganun kaano pag nasa Maynila ka. Kasi hindi ka makakabili basta-basta ng fresh na isda doon. Hindi katulad dito sa Butuan. But anyway, ito kasing kilawin is hindi siya bago sa atin, sa mga Pilipino, no? Lalo na sa mga Butuanon. Upon the discovery of Balanghay Boat, nandoon nga nakita nila yung tabon-tabon fruit and then yung mga fish bones na nakakat in cubes. So noon pa man, ito na yung mga pagkain ng mga Pilipino noon. Ito yung baon nila habang nagtitrade sila ng mga goods sa ibang bansa. So guys, ito yung kilawin. So kung napanood nyo yung palabas ni Ninong Ray, paano niya ginamit yung tabon-tabon sa kilawin. So same process lang din. Yung fresh na isda at saka yung mga sangkap, and ang magpapakreamy ng niyan guys, ng soup is yung tabon-tabon fruit, and then yung
Yung suka is hindi siya yung ganun katapang. Yung tinatawag na tuba, yun yung ginagamit nila dito. So, tara guys, kain na. First bite. Dami lang timpla. Mas masarap talaga yung kilawin. Pag tabon-tabon fruit yung gagamitin mo. At saka yung tuba lang or yung katamtamang tapang lang ng suka. Marami kasing dish ang way ng paggawa ng kilawin. Yung iba kasi nilalagyan nila ng gata. Tapos yung iba, yung nakatikim na ako nung may gata, pero mas masarap pa rin pag ganito. Tabon-tabon fruit. Mas nakakatanggal siya ng langsa ng isda. And then yung lime, hindi siya ganun ka-common pag nandun ka sa Maynila. Pero dito marami yan, tinatawag na biyasong. So ito, yan. Hinahaluan nila ng pipino. Yan. Pipino, sibuyas, saka ibang spices. Masarap talaga ang timpla. Masarap yung paggagawa. So guys, hanggang dito na lang yung video natin. So, have a good day and see you on my next video.